Salamat sa aton nga mga kababayenan sa matawag nga mensahe sa kalantaon. Kay ang ilang directress kagabi lang dito ko kabalo nga diri siya gali. Kung wala siya nagpakilala, why hindi ko pakilala kadumdum. Dugay na siya nga missionary namon sa una, sa ako niya first district dito sa Antique. So salamat din kay Arnel, no? Kilala ninyo? Ito si Angking. No? Upod niya sila ni Caro sa una, missionary dito sa ako niya district. So salamat nga nakita kami. Pastor Gumban, salamat Pastor. Sa iyo palagi Pastor Gumban. Daw ma-encourage ka na din. Salamat Pastor sa iyong presensya. Salamat man kay Brother Stuart, kay Rudy Pasante, mga schoolmates maninabot, sipak sa una. Nami nga mahibaluan nga nagapabilin sila sa matuto. Nga matuto nga nag-alagad sa Ginoo. Amen? So, nagpasalamat gid ako sa kay Pastor Agudo, ang akon nga classmate, ang akon nga batchmate. Da magluluto ni kami, kaupod man ni Pastor Carlos sa pagpahanugod sa akon nga sa bilugid niya semana diri ako sa Sumag Seventh-day Adventist Church para sa siningaton niya seminar pagpangabuhi sa paglaom. Salamat na sa aton yung mga church leaders, sa aton yung mga church elders, sa mga officers ninyo, sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga laymen, sa kada isa nga nagpakibulog sa inyong aton yung buluhaton. Salamat din sa inyo. Hindi na ako masambit ang kada isa sa inyong mga pangalan. Pangkabahin ka mo sa akon ng mga pangamuyo kada gabi. Amen? Salamat man sa aton yung mga kabyanan nga kada gabi aragin sila. Kagabi diri man sila kag subong suno sa aton yang istoryahan kagabi amo ang culmination day sa siningaton nga isa ka semana nga seminar pagpangabuhi sa paglaom. Ha? So isa ni siya ka seminar bahin sa moral, sa spiritual kag sa health recovery. So salamat gid sa inyo. Ginakalipay din ako ang kahigayunan nga sa kuna sige lang ako diri nga agi-agi pasugumban. Ang bapo namin ni nga simbahan Sumag Seventh-day Adventist Church kay bansada gid diri sa highway. Wala ako nakauna-una nga maabot gid galing adlaw nga makapanahog ako di kag makatindog ako di kag magikabahin ako sa programa diri sa Sumag Seventh-day Adventist Church. Salamat gid mga katulan. Salamat man sa atong mga church clerks. Diri sila nagligad niya sa bato. Kay balong ko nga subong diri man gihapon sila. Salamat gid. Kag sa iban pa nga mga church officers nato nga nagtambong diri. So sa ngalan sa Central Philippine Union Conference, kinadalagin nakon ang mainit nga pagpangamusta sa inyo halin sa aton nga presidente Pastor Jobert Ibarizo Jr., sa aton nga treasurer Pastor Renito si Inapan kag sa aton man mga directors. May ara kami kasultanan mga kabyanan mga kauturan sa opisina nga kung di kami magkanto mansig dala kami sa mainit nga pagpangamusta nila para sa mga kauturan, no? Kaya pa nila hindi man sila makaupod sa akon o kung kay Sino kung di sila magkanto, kung di kami magkanto. So mansig ano na lang, mansig istoryahanay na lang sa pagpangamusta sa mga kauturan. Kag nalipay di kami nga sugod pa sa 2022 kada tuig mga kauturan paanugutan gid nga ang kada isa sa amo may schedule gid sa krusada sa kada conference o commission nga nasakpan sa bilog nga nasakpan sa Central Philippine Union Conference. Kag subong nga bulan naglikan nga bulan dito ako sa Romblon. Subong nga bulan diri ako sa Nose. Next month dito ako sa Saman. Kag ang ako niya krusadahan dito distrito man gahapon sa amo niya classmate kay Pastor Nick Libarizos. Pastor Agudo, dito ako kay Pastor Nick sa Samar sa April. Actually, seminar kami 4 and 5 and then 6 to 12. So, dito ako. Pagkasunod,
nalipat na ako kontiin, pero dito na ako sa CBC. Dito naman ako sa amo niya classmate. Inauna ako ng akon yung mga classmates, walay pabor-pabor, pero ginauna ko nga akong mga classmates. Kaya kami kasulgumban ang pinakadamo nga mga theology students sa amon niya batch sa una. I mean, sa amon niya panahon sa una, kami pinakadamo. 18 gid kami. Sa 18 sa amon, 17 ang mga lalaki, isa lang ang babae. Oh. So, amo na ang amon babae nag-abot sa panahon nga hambal niya. Pamatsyag ko bala subong lib, daw hindi na ko bay. Pamatsyag ko subong yan, lalaki na ako. Ay, hambal ko na ano kay mo nga. Hambal ko pagkatuan din yung imong nubyo. Kami nubyo naman siya, amo na nga wala na sa magpangaluyag siya sa gumban. Kaya kami ang nagapugong, hindi siya panguluyagan sa amon mga classmates. Kami nubyo na. Oh. So, ako ko lisod na yan, matsagon mo yung lalaki kang babae ka. Oh. Ibig sabihin lang mo siya mailis. Ay, ba ko hindi. Kung ligo kami nas bumba, ligo mo sa dito bumba. May pamatsyag ko, balalit daw lalaki na ako. Haba ko, hindi. Pagkatuwa ang imong numbyo diri. Ako nga, matyagon mo liwat nga babae ka. So, gin pakamaayo, gin sa Ginoo ang amon niya batch. Damo kami. Apa may aragin kami nga isa man ka babae, no? Ano na lang kung wala sang babae ang mga lalaki, di ba? So mo na nga importante gid nga may ginatawag nga mga babae. So kapasalamat kita sa aton nga Ginoo tungod sa iya nga kaayo kagugma sa aton, gitagaan niya kita sa oportunidad nga sa sulod gid sa isa ka semana maginumdanan kita sa pagtuon sa iya nga pulong. Hambal na akon sa nagligad nga mga gabi ining aton nga pagkita diri hindi aksidente. Kundi gintuyo gid sa Ginoo tungod may ara siya plano sa imo kag sa akon. May ara gid siya pagtalupangot, paghangop sa aton panginahanglan kay gusto niya nga kita matagaan sa paglaom, kay gusto niya nga magmulipayon kita, gusto niya nga kita maigupod niya sa dayon sa langit. Amen. So, base sa nagligad ng mga pagtuon naton kag subong man subong. Masabat naman kita sa isa ka pamangkot. First night, ano ganing ato yung topiko? Ano nga pamangkot to? Sino ang Diyos? Ikaduha, nga ang may pagantos. Ikatatlo, walay krimen. Di ba? Pamangkot na. Ikaapat, nga kinahanglan magpahuway. Ba? Ikalima, kinahanglan ang pagbago. Ika-anom kagabi, ano ang atong palabuton? Kag subong, amo ini ang aton nga topiko makalaom sa kalipay. Di ba? Kaya ang gusto sa Dios nga kita magpangabuhi sa ginatawag nga paglaom, kay gusto niya may kalipay kita, maayo man yaton ang aton ang ini nga topiko, no? Sabto naton ang ini nga palamagutano makalaom sa kalipay. Siguro Jesus bago siya nagbalik sa langit, kundi namatay siya. Then nabuhi siya. Gintipon niya ang iya nga mga gitutunan. Tanan sa iya mga sumunod, gintipon niya kag nagistorya siya sa ila bahin nga mabalik siya dito sa langit kag niyan magabalik siya diri. Natandaan nato ng istorya, di ba? Amo ni ang ginhambal niya mga kabyanan sa Juan 14:1 pakadto sa 3. Amoy ni ang dinala niya sa diin, naghatag sa kadasig, kag paglaom sa madamo ng mga tao, umpisa pa sa una, asa subong, bisan pa sa kada isa sa aton, amo ni ang inspirasyon naton. Hambal ni Ginoong Jesus sa iya mga gitutunan sa una, kag sa aton man subong ari diri subong aga. Juan 14:1 pakadto sa 3, dili malisang ang inyo mga tagipusoon, magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may medamong hulot. Kung wala makasugid bala ako sa inyo nga nagakanto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Kag kun ako makakanto kag makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako kag danhon ko kamo kaupod nakon. Agod nga kun diin ako didto man kamo. Abi buligin niyo ako, kung mabasa ninyo dira, buligin niyo ako, basahon naton liwat. Dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kung wala makasugid ako sa inyo nga nakakanto ako sa pag-aman sa inyo sing duog, kag kung ako makakanto kag makaaman sa inyo sing duog,
magabalik ako, kag dalhon ko kamo, kaupod na kon, agod nga kundiin ako, didto man kamo. Kay malo kamo mga kabyanan, hambal na akong kagina, ang ining mga pululumo ni Ginoong Hesus, ang ining dinalan sa balaan niya kasulatan, naghatag ini siya sang inspirasyon, kag kadasig sa madamo nga mga tao sa bilog nga kalibutan sa tanan nga panahon. Pero ano bala ang kahulugan sa inyo? Ano bala ang buot hamalo ni Ginoong Hesus sang ginsiling niya ang ining nga mga pulong?